Yan, yan po yung bautismo noong 2003, mga kapatid. Dumating kasi si Bess dito sa Amerika, 2006, kung di ako nagkakamali. Nung dumating siya, doon niya sinabi sa mga kapatid dito na, "Oh, umalis na kayo sa mga bahay-bahay. Kailangan lumabas na kayo sa commercial place para lumago." Which is okay naman, nagkatotoo naman. Inalis na sa mga bahay-bahay yung mga pagkakatipon. Nagrent na kami ng mga commercial place. Yun. The rest was history. Naiwan dito si Brad Daniel tsaka si Brad Josel. Bumili sila ng bahay. Ah, mga sasakyan. Siguro alam naman natin. So, anyway, ayoko maligaw. So, after some time, umuwi. Bumalik na ng Pilipinas si KDR. At meron din naman akong nakausap. Alam ko yung reason kung bakit siya umuwi. Siguro some other time na lang para hindi tayo ma-off topic, mga kapatid. So, yun kasi na this is the reality. Sabi ko, I have to draw my conclusion. I have to end my cognitive dissonance. I have to choose side. Masakit sa kalooban ko, but I have to take side. Sa side ng katwiran o sa side ng comfortability. Kasi, kapag pagaganahin ko lang yung sunk cost fallacy, dito na ako matagal na eh. At saka yung tinatawag sa psychology tol na pluralistic ignorance. Nung ni-research ko siya, what it is parang walang nagsasalita. Meron kasi individually sa atin, merong naisip na parang hindi ganon. Parang may mali. But takot tayong mag-speak up eh. Na baka kasi pag nag-speak up tayo, malaman natin na hindi, ikaw lang yan. Walang ibang nakakaramdam, ikaw lang yan kasi masamang isipan mo, mahina ang pananampalataya mo, may laban ka sa aral, may laban ka sa mga ngaral. We tend not to speak. But it's the opposite. Ayan na nga, the rise of the Exiters. Naglabasa na. So, isa pang effective tool is para hindi nga tayo makapag-isip on our own is pagka meron kang tanong, lalo na yung tanong na hindi naman masasagot. Kasi ako nagtanong ako noon eh. Aralan ng mga manggagawa back in 20, nakalimutan ko na. Nag-phone in question ako eh. Alam ko na doon ka rin noon si Fred CJ. Kung naalala mo, nagtanong ako noon. Tinanong ko yung talata na sapagkat ang Diyos ang may ibig, lahat ng tao. Ay, hindi. Lahat ng bagay gumagawang magkakalakip sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Meron kasi nagsabi sa akin na parang, tingnan mo nga yan, tol. Sabi niya ganun. Para kasing lumalabas, God is not in control. Parang, ano naman eh. Parang, Diyos ang gumagawa ng mga bagay magkalakip-lakip. Instead of parang, gumagawa na lang na walang in control. So parang napagalitan ako nun ni Bradley. Ginamit niya sa akin yung Roma. Huwag mag-isip ng bagay na totoong matayog, kundi ayon sa kasukatan ng pananampalataya. Sabi niya, kung ano yung nabasa mo, yun ang paniwalaan mo. Which is, umamin naman ako dun. Tama naman ka ako. And then, after some years, kung naalala nyo, nagpaksa si Brad Eli nun. And nothing is an accident. Di ba? Lahat niloloob ng Diyos yan. Kahit yung tingin mong aksidente lang o hindi sinasadya, kalooban ng Diyos yan. Isa sa nagamit na talata yun. And I was like, okay. Pero still, nandun pa rin ako under the spell of kailangang magpasakop, kailangan kung ano lang yung sabihin ng sugo, yun lang ang paniwalaan natin. Huwag tayong hihigit. Later on, nung ang medyo nagkikick in na yung sabihin natin yung sigurong pagkaunawang mula sa Diyos, tumututol na yung kalooban ko. One time, very recently, few months ago, tinexto ni DSR yung about yung war nga between mga lumabas at saka mga nananatili. Henesis 1, sabi niya gano'n. Simulan nyo sa 1:1 hanggang 31 na yung at nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. Narito, napakabuti. Sabi niya, bawat isa sa 1:1, magbigay kayo ng 50 diwa na pwede nyong ma-extract na karunungan. Sa 1:2, ganun din, 50.
O di ilan yan mga kapatid? 31 times 50. Do the math. Hindi ako magaling sa math. O, so habang gumagawa ng lumpia si Brad Eli doon, kami naman, sulat kami ng sulat. Ganon. Ang outline po kasi back in the time na te-teksto pa ang mga manggagawa. Marami kang pwedeng i-extract doon sa talata. Ang tawag namin doon, apuntes. Dapat palabasin mo kung ano yung nilagay ni Best doon um, sa outline. Palabasin mo yun. Kamukha din nung sinasabi ko po dito, Tol, na ang nakalagay doon, sapagkat ang hindi laban sa atin ay sumasa atin kahit hindi pa natin kasama. Kasi yun ang sumbong ng mga alagad eh. Sinaway namin siya sapagkat siya hindi natin kasama. Kumbaga, wala man dun sa talata, mga kapatid, yun yung espiritu ng diwa na sinasabi ni Kristo. Hayaan niyo siya, sapagkat sino mang hindi laban sa atin, sumasa atin. That is the very strong counter, sagot sa mga paratang nila na lahat ng lumabas, laban sa Diyos at laban sa aral at laban sa mga ngaral. No. Hindi kami laban sa aral dahil ang aral, ang tunay na aral na mula sa Diyos. Never naming lalabanan yan. Kaming mga lumabas, hindi kami laban sa true and undefiled word ng Diyos. Hindi rin kami laban sa mangangaral, ang kinikilala naming iisang pastor na nakasulat sa Juan na ang ating Panginoong Hesus. Hindi kami laban dyan. Pero laban kami sa sino mang taong gagamitin ng salita ng Diyos for his own private capricious and tawag kasi dyan capricious and arbitrary. Yung capriccio mo, ipaliliwanag mo at your own whim, gusto mong palabasin yung talatang gusto mong palabasin kahit out of context naman. Yun ang hindi namin matatanggap. It's very hard for me, mga kapatid, kasi malapit ako sa kanya. Yun yung isang bagay na nagpahirap sa akin para harapin yung katotohanan. Nung pumunta ako dito, nung September 2000, siya rin yung nagsabi. Sabi niya, ididestino kita doon ha. Sabi niya, mag-iingat ka doon. Sabi niya, matataas ang ihi ng mga kapatid doon. Those were his very words. Di ko makakalimutan yun. Kaya pagdating ko dito, ang destino noon si Sluming Gordon, yung kamanggagawa ni Brad Eli back in the time ng kapatid na Perez. Tsaka may isang manggagawa si Brad June Romasanta na napatigil. So at that point, dalawa kaming dumidestino dito. Wala pa pong lokal noon, mga kapatid. Ang known location lang ng mga kapatid is San Francisco, LA, and San Diego. Ngayon, kung meron man sa iba, hindi namin alam yun. Later on, as we congregate, na-discover na lang yun. And then 2003, 2003, naganap yung unang bautismo dito sa pangunguna ni Sis. Pwede mo pakita yung photo, Brad Jericho. Sa pangunguna ni Sis Ruth Soriano dahil maraming gustong magpabautismo. So that time, dumating naman yung isang kamanggagawa, si Brad Ray Kagiwa. Tinawag kami ni Sis Ruth sa isang kwarto. Sabi ni Brad Eli, magbautismo ka raw. Talagang sa pagkakatayo ko, napaupo ako. Sabi ko, naku, hindi pa ako pwede. Kako, ati Ruth. Sabi niya, ikaw ang pinipili ni Brad Eli. Sabi ko, hindi po ba pwedeng si Brad Ray na lang? Ako, mas matandang manggagawa po siya sa akin. Bagong dating si Brad Ray nun. Sabi niya, ikaw ang pinipili ni Brad Eli. Sabi ko, si Ruth, di po ako karapat-dapat. Sabi niya, sino bang karapat-dapat? Sabi ko, si Ruth, di ko po alam kung anong gagawin ko. Huwag kang mag-alala, tuturuan kita. So, kinrush course ako ni Sis Ruth, awa ng Diyos. Nakapag-bautismo. Hindi ko alam kung pwede mong ilabas yun. Yung picture, sinend ko sa FB page mo. Yung isa, Brad Jericho, yung medyo mas luma pa yan. Luma na siya 2003. So, ang nangyari po nun, nagbautismo si Sis Ruth ng mga babae. Sa akin naman, yung mga lalaki. I have nothing against the DSR, and this is not because of anything. Me coming out and deciding to leave our former religion is not something personal, but it's more on facing the truth, facing reality, accepting what it is, natanggapin natin. Ito kasi ang nangyayari ngayon sa
iglesyang pinagsama-samahan natin dati until I come across one video of Brad Eli na nasa doktrina rin. It's funny how Brad CJ, nagdodoktrina tayo. We boast na lagi tayong nakakarinig ng doktrina, pero in reality, ngayon lang ako admittedly na parang passive listening lang pala yung ginagawa natin. We thought we actively listen, pero in reality, hindi pala. Just because meron na nga kasi tayong bias towards our belief. Correct. Ganun ang Doon sa video na yun, natin tol, nun eh. Meron na tayong bias na nga na hindi na tayo masyadong nagre-research. Although, tulad mo rin, sabi mo nga, at nakikwento ko na rin naman dati. Meron ako dati, nakikita ko si Bener, nadadagdagan yung tato. Nag-research ako on my own, sabi ko. Pinapayagan to. Nag-research ako, walang bawal eh. Kaya sabi ko, pinapayagan to. Pero, hindi na nga umabot do sa point na naitanong ko. So, marami pa. So, yan lang nangyari kasi sa atin, mga kapatid. Do sa mga nagtatanong, nagko-comment, bakit hindi nyo tinanong dati yan? Bakit nung buhay pa si Bes, hindi kayo lumabas? At et cetera, et cetera. Wala nang ibang sagot yan, kundi tapos na eh. Pag nalaman nyo ba ang dahilan, ba't di na itanong? Meron bang magbabago ngayon? Wala. Pagka ganyan ang takbo ng utak ng kausap nyo, mga kapatid, hindi yan makaka-move on. Kasi ako, katulad ko, nakwento ko na ilang beses na, hindi ko maitanong eh. Kasi pag meron kaming, may oras ako kay Bes, after na masabi ko sa kanya yung gusto ko sabihin, napipigilan na ako eh. At yung damdamin kasi noon, iba yung damdamin natin ngayon. Dahil meron kang parang iniisip mo, baka sabihin, meron akong laban, o meron mga ganun. Kaya, hindi relevant para itanong pa ngayon na bakit di natanong yan. Ang simple na sagot niyan, hindi na itanong nun eh. That's it. Sige, tol, go ahead. yan po yung bautismo noong 2003, mga kapatid. Dumating kasi si Bes dito sa Amerika, 2006, kung di ako nagkakamali. Nung dumating siya, doon niya sinabi sa mga kapatid dito na umalis na kayo sa mga bahay-bahay. Kailangan lumabas na kayo sa commercial place para lumago. Which is okay naman, nagkatotoo naman. Inalis na sa mga bahay-bahay yung mga pagkakatipon. Nagrent na kami ng mga commercial place. Yun. The rest was history. Naiwan dito si Brad Daniel tsaka si Brad Josel. Bumili sila ng bahay. Mga sasakyan. Siguro alam naman natin. So, anyway, ayoko maligaw. So, after some time, umuwi. Bumalik na ng Pilipinas si KDR. At meron din naman akong nakausap. Alam ko yung reason kung bakit siya umuwi. Siguro some other time na lang para hindi tayo ma-off topic, mga kapatid. So, yun kasi na this is the reality. Sabi ko, I have to draw my conclusion. I have to end my cognitive dissonance. I have to choose side. Masakit sa kalooban ko, but I have to take side. Sa side ng katwiran o sa side ng comfortability. Kasi, kapag pagaganahin ko lang yung sunk cost fallacy, dito na ako matagal na eh. At saka yung tinatawag sa psychology tol na pluralistic ignorance. Nung ni-research ko siya, what it is parang walang nagsasalita. Meron kasi individually sa atin, merong naisip na parang hindi ganon. Parang may mali. But takot tayong mag-speak up eh. Na baka kasi pag nag-speak up tayo, malaman natin na hindi, ikaw lang yan. Walang ibang nakakaramdam, ikaw lang yan kasi masamang isipan mo. Mahina ang pananampalataya mo, may laban ka sa aral, may laban ka sa mangangaral.
we tend not to speak. But it's the opposite. Ayan na nga, the rise of the Exiters. Naglabasa na. Doon nila nalaman na, hindi lang pala ako ganun. Hindi lang pala ako nakakaramdam nito. So psychology calls that as pluralistic ignorance. Matatapos yun kapag nagkaroon ng mga ganitong convening or dialogue or meeting na tinatawag, which is exactly what you guys are doing for the last, I don't know, few months. Nung lumabas kayo ni Brad JR, nag-team up kayo. Isa ako sa sumusubaybay sa inyo. Palihim, nakikinig ako. And I'm not afraid to say that anymore. Wala na naman akong itinatago. Baka sabihin kasi ng mga nasa loob, di ayan, lumabas din ang totoo. Kaya ka pala lumabas kasi nakikinig ka sa mga anong term nila sa inyo, tol? Mga tanga, mga bobo, mga masasamang tao, maninirang puri, masasama ang budhi. Hindi. At paratang madidilim lang na raw yun. ang isip. Yes. At Ito pa gusto yung raw gumawa na ng masama. yes. Kasi gusto nyong may iwi-iwi kayong kasalanan. Lahatin na natin. Ano pa ba? Siguro yung mga kapatid sa YouTube. Mangungutang daw. Maungutang. Kung ano-ano. Expected na yan mga kapatid. Pag inostracize tayo, pinasama tayo, yung pagkatao natin. Kasi hindi nila kayang lumaban ng katwiranan. Ayan, naririnig ko naman si Brad CJ, sinasabi niya, gusto niyo akong pamalian, sumampa kayo. Di ba? Hindi tayo magdedebate, mag-uusap lang tayo ng katwiran sa katwiran. Nasaan na ang long-standing tradition? Dati kasi nung buhay pa si Bes, ini-stress niya ang mga manalo about that eh. Gumawa pa nga siya ng sulat, di ba, Brad CJ? Oo, Diba? pinablish pa yun. Pinablish pa yon. Ang gustong-gusto ko yung line na yun. Once and for all, you have to defend our doctrinal differences no matter how hopeless. Baga parang mahirap talaga, mga kapatid, but it is what it is. Nandito na tayo. Ang ilam lang naman ang gagawin nila. Kung tawagin yata nila yun dyan ad hominem. It's a personal attack. Pero ako, ayoko ng ganong laban. Kasi it's a dirty tactic. Yung kasing slander is a tool of the fool. Ewan ko si Mark Twain yata nagsabi nun. Hindi ang ating pakikipagbaka, hindi ukol sa laman at tugo, kundi ukol sa pamunuan, sa mga nangangasiwa ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Ang tool kasi na ibibigay ng Diyos sa kanyang mga lingkod upang gibain yung kamalian sa aral. Aral din eh. Yung aral na walang kamalian. Kaya nga sabi ko dun sa mga kapatid na bumibisita sa akin, you wouldn't know the lie or the wrong even if it's staring you straight in your face kasi hindi nyo naman alam kung anong tama eh. Huwag naman sana tayong paratangan City, ang yabang mo naman. Hindi. Even kayo, kaya nyo naman yung ma-discern sa sarili nyo. All we need to do is pick up the Bible, basahin natin. Ang pagkakamaling itinuro kasi sa atin ni Brad Brad CJ is ang karunungan dumadaan lang sa iisa. Pabasa siya ng talata, di ba? Yung at any given time, isa lang ang sinusugo ng Diyos sa kanyang bayan, which is biblically wrong. Hindi totoo yun. At the point na naghalalang Panginoon ng mga apostol sa sambahayan ni Israel, 12 sila. Di ba? Marami, mga kapatid. Which is hanggang ngayon, naririnig ko, iyan pa rin ang paninindigan nila na may nagsabi rin niya sa akin na yan din ang sinabi raw ni his baby de Jesus. Na, ewan ko, mothers, ata yun, nag-gathering. Na sa bawat panahon, meron lang isa. Kaya doon lang makikita mo na red flag. So, isa pang effective tool is para hindi nga tayo makapag-isip on our own is pagka meron kang tanong, lalo na yung tanong na hindi naman masasagot
Kasi ako nagtanong ako no'n, eh, Aralan ng Mga Manggagawa back in 20, nakalimutan ko na. Nag-phone in question ako, eh. Alam ko nando'n ka rin no'n si Brad CJ. Kung naalala mo, nagtanong ako no'n. Tinanong ko yung talata na sapagkat ang Diyos ang may ibig, lahat ng tao. Ay, hindi. Lahat ng bagay gumagawang magkakalakip sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Um, Meron kasi nagsabi sa akin na parang, tingnan mo nga yan, tol. Sabi niya ganun. Para kasing lumalabas, God is not in control. Parang, ano naman eh. Parang, Diyos ang gumagawa ng mga bagay magkalakip-lakip. Instead of parang, gumagawa na lang na walang in control. So parang napagalitan ako nun ni Brad Eli. Ginamit niya sa akin yung Roma. Huwag mag-isip ng bagay na totoong matayag, kundi ayon sa kasukatan ng pananampalataya. Sabi niya, kung ano yung nabasa mo, yun ang paniwalaan mo. Which is, umami naman ako dun. Tama naman ka ako. And then, after some years, kung naalala nyo, nagpaksa si Brad Eli nun. And nothing is an accident. Di ba? Lahat niloloob ng Diyos yan. Kahit yung tingin mong aksidente lang o hindi sinasadya, kalooban ng Diyos yan. Isa sa nagamit na talata yun. And I was like, okay. Pero still, nandun pa rin ako under the spell of kailangang magpasakop, kailangan kung ano lang yung sabihin ng sugo, yun lang ang paniwalaan natin. Huwag tayong hihigit. Later on, nung ang medyo nagki-kick in na yung sabihin natin yung sigurong pagkaunawang mula sa Diyos, tumututol na yung kalooban ko. One time, very recently, few months ago, tinexto ni DSR yung about yung war nga between mga lumabas at saka mga nananatili. Binasa niya yung talata, Brad Jericho, dun sa, nakalimutan ko na eh, pakina lang ano. Pinabasa niya kay Brad Dudel, sabi niya, meron kasing senaryo, nagsusumbong yung mga alagad sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, meron kaming nakita isang tao na nagpapalayas ng mga masamang espiritu. Sinaway namin siya sapagkat siya hindi natin kasama. Ang argumento ng mga nagsusumbong is, sinaway namin, Panginoon eh. Kasi kung nagpapalaya siya ng mga demonyo, dapat kasama natin siya. Yun lang napaka-petty nung reason ng mga nagsumbong sa Panginoon sapagkat hindi natin siya kasama. Pero nung sumagot ang Panginoon, punong-puno ng karunungan eh. Sabi ng Panginoon, pabayaan ninyo siya sapagkat sino mang hindi laban sa atin ay sumasa atin. Almost immediately, parang sinabi sa akin ng Panginoon, hindi naman laban yung mga umexit eh. Kagaya ng ipinalalagay nila o ipinararatang nila. Laban na kasi sa mangangaral, laban na sa aral. No, ano ba ang kahulugan ng aral kung ang Panginoong Hesukristo mismo ang ating tatanungin? Yun yung very talatang binasa nila. Sapagkat sino mang hindi laban sa atin, sumasa atin kahit hindi mo pa kasama o hindi natin kasama. In fact, wala ka namang mababasa doon na, ay tawagin ninyo. Kailangan mabautismohan na kailangan kasama natin yan. Kasi iisa lang ang iglesia. Hindi. Correct. Kasi Diyos, Mali ang gamit din ng talata. nung pinaliwanag na yan, tol, wala ka na kasi, exit ka na. Nung pinaliwanag kasi yan, in-stop niya si Brother Rodel, sabi niya, sapagkat sino mang hindi laban sa atin, kita mo na, pinutol niya. Sabi niya gano'n. Sino mang hindi laban sa atin, meron nga nasa loob pa lang laban eh. Hindi niya inilabas yung buong paliwanag ng talata. Kung tawagin yata nila, yan gentle cherry picking, ano? Oo, cherry picking. Ipaliliwanag mo lang yung gusto mong ipaliwanag. Kasi sa atin, sa mga manggagawa, tol, siguro makaka-relate ibang nagmanggagawa. Meron kasi tayong outline, di ba? Doon kasi sa isang talata, marami kang pwedeng i-extract dyan na karunungan. Kasi isa yan nung, ewan ko sa inyo, kung sa amin kasi ginawa ni Brad Elian nung nag-seminar kami, sabi niya, teka, tingnan ko. Genesis 1, sabi niya gano'n. Simulan nyo sa 1:1 hanggang 31.
na yung at nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, narito napakabuti. Sabi niya, bawat isa sa uno-uno, magbigay kayo ng 50 diwa na pwede niyong ma-extract na karunungan. Sa uno, dos, ganun din, 50. O di ilan yan mga kapatid? 31 times 50. Do the math. Hindi ako magaling sa math. So habang gumagawa ng lumpia si Brad Eli doon, kami naman, sulat kami ng sulat. Ganon. Ang outline po kasi back in the time na nag-texto pa ang mga manggagawa, marami kang pwedeng i-extract doon sa talata. Ang tawag namin doon, apuntes. Dapat palabasin mo kung ano yung nilagay ni Best doon um, sa outline, palabasin mo yun. Kamukha din nung sinasabi ko po dito, Tol, na ang nakalagay doon, sapagkat ang hindi laban sa atin ay sumasa atin kahit hindi pa natin kasama. Kasi yun ang sumbong ng mga alagad eh. Sinaway namin siya sapagkat siya hindi natin kasama. Kumbaga, wala man doon sa talata, mga kapatid, yun yung espiritu ng diwa na sinasabi ni Kristo. Hayaan niyo siya sapagkat sino mang hindi laban sa atin, sumasa atin. That is the very strong counter sagot sa mga paratang nila na lahat ng lumabas, laban sa Diyos at laban sa aral at laban sa mga ngaral. No. Hindi kami laban sa aral dahil ang aral, ang tunay na aral na mula sa Diyos. Never naming lalabanan yan. Kaming mga lumabas, hindi kami laban sa true and undefiled word ng Diyos. Hindi rin kami laban sa mangangaral. Ang kinikilala naming iisang pastor na nakasulat sa Juan na ang ating Panginoong Hesus. Hindi kami laban dyan. Pero laban kami sa sino mang taong gagamitin ang salita ng Diyos for his own private, capricious, and tawag kasi dyan capricious and arbitrary. Yung capriccio mo, ipaliliwanag mo at your own whim, gusto mong palabasin yung talatang, gusto mong palabasin kahit out of context naman. Yun ang hindi namin matatanggap. Dahil nakikilala ng tupa ang tinig ng kanyang pastor at sa iba hindi sila makikinig kundi sa aking tinig lamang. Alam namin hindi ganun ang paliwanag eh. Dahil kung itutuloy natin yung talata at ipinaliwanag lang sana niya yung kasunod na talata, nakalagay doon, sapagkat sino mang hindi laban sa atin ay sumasa atin, sapagkat sino man ay hindi makagagawa ng makapangyarihang gawa at pagdakay makapagsasalita ng anumang laban sa atin. Wala namang sinasabing masama yung nagpapalabas ng demonyo. Hindi naman niya nilalabanan ng Panginoong Hesus at that time. Hindi niya kinokontra yung mga kautusan ni Kristo. Kaya para sa Panginoon, tupa yun eh. Isa pa yung kamalian o fallacy, Brad CJ, na ang iglesia, yung MCGI lang. Can you imagine? Almost 8 billion na sa kasalukuyan ng tao sa mundo ngayon. Talagang MCGI lang ang maliligtas. Hindi ganon kakitid ang pag-iisip ng Diyos. They're trying to create a narrative in where they fit God into that narrative. Hindi ganon ang Diyos. Sinabi niya na nga sapagkat ang sino ang hindi laban sa atin, sumasa atin yan. Ang hindi kasi makomprehend, siguro cognitive dissonance din to sa mga nasa loob, is hindi pwedeng magkamali ang sugo. Yun kasi ang kinondisyon na paniwalaan natin. Hindi pwedeng magkamali ang sugo. Well, we hate to break the bad news and we hate to be the bearer of bad news. Yun kasi ang nakalagay sa pinost na sitas ni Jericho kanina sa Jeremias. Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Kapag naniwala ka na sa tao, kahit sino man yan, paghiwalay na yan ang iyong puso sa Diyos. Anong katunayan? No less than one of the greatest prophet ng ating Panginoon. Ang mga kinikilalang dakilang propeta, Moises at Elias. Si Elias nagkamali siya Kasi kung alam po natin yung kasaysayan ni Elias, mga kapatid, si Haring Ahab na asawa ni Reyna Jezebel, inutusan niya lahat ng mga tao
pati ang mga Hudyo sumamba sa mga Diyos-Diyos ang ginawa nila at ang hindi sasamba ipapapatay. Sa takot, nagluhuran yung bayan ng Diyos kasama ang mga Hudyo, yung bayan ng Diyos. Pero ang propeta Elias, hindi siya natakot eh. Hindi siya sasamba. Kaya winarningan siya ni Reyna Jezebel eh. Sisiguraduhin ko, araw ng kinabukasan, patay ka na. Doon pa lang nakaramdam ng takot si Elias. Kaya siya, napasailang siya eh. Kasi threat yun eh. Kahit propeta siya ng Diyos, alam niya kayang i-execute ng Reyna yon, ipapapatay talaga siya. Kaya he exiled himself, napasailang siya. Doon nanalangin siya sa Panginoon. Sinabi niya, Panginoon, mag-isa na lang akong nakatanan. Lahat sila nagsiluhod na kay Baal. Sumagot sa kanya ang Panginoon. Ang sabi, nagkakamali ka. Naalala niyo pa yung teksto ni Bes, ano? Mali ka dyan, Elias. Nagtira pa ako ng 7,000 lalaking hindi nagsiluhod kay Baal. Even a great prophet like Elijah, mga kapatid, meron siyang hindi alam. Tao kasi siya eh. Hindi niya alam ang nalalaman ng Diyos. Yung mga bagay na lihim sa kanya, hayag sa Diyos yun eh. Isang pagkakamali niya, i-claim niya na siya na lang ang natitira, nag-iisa. Marami pa. Kagaya naman sa panahon natin ngayon, we cannot claim na tayo lang po, mga kapatid, ang gumagawa ng mabuti. Tayo lang ang gumagawa ng katwiran. Tayo lang ang gumagawa ng kalooban ng Diyos. How about those other people, billions of people na hindi naman kasama sa MCGI pero taimtib na sumasampalataya at nananalangin, gumagawa ng kabutihan sa kapwa kahit hindi naman ipinamamalay o itinutugtog ng pakakak. Actually, meron akong mga nakitang mga grupo, gumagawa sila ng mabuti. Kaya mo lang mamalaya na gumagawa silang mabuti is kasi third party. Merong kumukuha sa kanila ng video. Meron naman sa Pilipinas, nagpapakain sila ng mga dukha. Taon na. Kaya lang naman nalaman kasi na-feature ng Channel 7 and so many other countless na kagaya ng mga gawang mabubuti na kiniklaim natin, tol. Tayo lang ang gumagawa. MCGI lang. Lalo kung maririnig mo pa yung boses na MCGI, wala nang iba. It's very cringy.